Magandang araw sa inyong lahat. Sana maging inspirasyon ang kwento natin ngayong araw. Welcome to Marian Sweet Story, kung saan bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig at sabay-sabay nating damhin ang bawat tibok ng pag-ibig. Mainit ang hangin noong araw na iyon, pero hindi iyon ang pumigil kay Lorena sa pagngiti habang nagbubukas ng kanyang maliit na tindahan. 3 dekada na siyang nakatira sa parehong bahay. Kasama ang mga alaala ng kasal nilang 20 taon ni Aris, isang seaman na halos 6 na buwan sa barko at 2 buwan lang kung umuwi. Hindi marangya ang buhay, ngunit maayos. May bahay sila sa bayan, may anak na nag-aaral sa Maynila at may tindahang bumubuhay sa kanilang araw-araw. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may mga sandaling tahimik, masyadong tahimik. Tuwing wala si Aris, parang humahaba ang mga araw, tumatagal ang mga oras, at kahit anong gawain ay may kulang. Sa tagal ng pag-ikot ng ganoong buhay, hindi na niya alam kung ano pa ang tunay na saya. Hanggang sa dumating si Lito, isang binatang nirekomenda ng kapitbahay na si Aling Nena para tumulong sa tindahan at sa ilang gawaing bahay. 24 na taong gulang lamang, payat ngunit matipuno at may ngiting madaling makagaan ng loob. "Magandang umaga po, Ma'am Lorena," magalang niyang bati sa unang pagkikita. "Lorena na lang," sagot ni Lorena sabay tawa. "Parang ang tanda ko namang masyado kung ma'am." Mula noon, naging bahagi na si Lito ng kanyang araw-araw. Maagang dumarating, nagdidilig ng halaman, nagbubuhat ng kahon, at walang reklamo sa init ng araw. Tahimik ngunit palangiti, laging magalang. Tuwing tanghali, sabay silang kumakain dahil wala namang ibang tao sa bahay. Sa mga ganitong sandali, nagiging mas komportable silang dalawa. Minsan, habang nagkukwento si Lorena tungkol kay Aris, palagi lang siyang nakikinig. "Ang tahimik mo talaga, no?" Biro ni Lorena minsan. Ganun ho talaga ako, ma'am. Pero mahilig akong makinig," sagot niya habang nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, may kumislot sa dibdib ni Lorena, hindi niya alam kung bakit. Marahil dahil matagal na siyang hindi nararamdaman ang ganitong uri ng atensyon. Isang hapon, umuulan ng mahina. Si Lito ay nasa labas, patuloy na nag-aayos ng paninda kahit basang-basa. "Pumasok ka na dito, mababasa ka niyan," sabi ni Lorena. Tumigil siya sandali, ngumiti, at pumasok. Inabot ni Lorena ang tuwalya. "Magpunas ka muna," sabi niya. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, may dumaan na kakaibang init sa pagitan nila. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng ulan ang maririnig, at sa bawat segundo parang mas bumabagal ang oras. Simula noon, hindi na naging pareho ang tinginan nila. Sa bawat ngiti ni Lito may kakaibang kabog sa dibdib ni Lorena. Alam niyang mali kung hahayaan niyang lumalim pa ito, may asawa siya, may anak. Ngunit paano kung ang damdamin ay kusa lang dumating? Isang gabi, habang kausap niya si Aris sa telepono, napansin niyang hindi na siya kasing saya tulad ng dati. "Maayos ka lang ba dyan, Len?" tanong ng asawa. "Oo naman," palusot niya. Ngunit sa loob ng isip niya, ang mukha ni Lito ang naiisip, ang paraan ng kanyang pagtawa, ang init ng kanyang presensya. Habang tumatagal, hindi na lang basta tulong si Lito sa bahay. Naging bahagi siya ng bawat araw ni Lorena. Ang bawat umaga ay may inaabangan. Ang bawat tanghali ay may kasabay. At ang bawat gabi ay may iniisip bago matulog. Hanggang sa dumating ang hapon na iyon, ang ulan na nagbago sa lahat. Habang pumapatak ang ulan, pareho silang nakasilong sa loob ng tindahan. Ang lamig ng hangin ay sumisingaw sa balat, ngunit mas matindi ang init na bumabalot sa pagitan nila. "Salamat po, Ate Lorena," sabi ni Lito, habang pinupunasan ang kanyang buhok. Naamoy ni Lorena ang amoy pawis nito, hindi mabango, ngunit totoo, buhay. Sa sandaling iyon, alam niyang may binabagabag na damdamin sa kanyang loob na hindi na niya kayang itago. Tahimik silang pareho,
Ang mga mata nila ay nagtagpo, walang salita pero malinaw ang nararamdaman. Mula sa araw na iyon, parang may hangganan na silang binuo at unti-unti rin nilang tinatawid iyon araw-araw. Sa susunod na mga araw, naging mas natural ang mga biro ni Lito. "Tahimik niyo ho masyado, ate," sabi niya minsan habang nag-aayos ng mga kahon. Wala namang kausap dito," sagot ni Lorena. "Baka gusto niyo ng kausap," tugon ni Lito, sabay ngiti. Hindi bastos, hindi rin pilit, pero may laman. At sa bawat ngiti niya, parang mas lalong humihina ang depensa ni Lorena. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, bumalik si Lito matapos isara ang gate. "Ate Lorena," tawag niya. Sagot ng babae. "Siguro mahirap no, yung laging walang kasama. Laging wala yung asawa mo." Hindi siya agad nakasagot. "Sanay na ako, Lito," mahina niyang sagot. "Pero minsan po, kahit sanay ka na, may mga gabing gusto mong may kayakap." Ang mga salitang iyon ay parang palasong tumama sa dibdib ni Lorena. Hindi niya alam kung anong mas nakakatakot, ang sinabi ni Lito o ang katotohanang totoo ito para sa kanya. Sa gabing iyon, habang tahimik silang nakatayo sa loob ng tindahan, nagsimula ang isang lihim na hindi na nila kayang itanggi. Lumipas ang mga araw at tila naging normal na sa kanila ang magkasama. Kapag tanghali, sabay silang kumakain, minsan nagbibiruan, minsan tahimik lang. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang nagbabago ang hangin sa pagitan nila. Hindi na ito basta pagtulong o pakikipagkaibigan, ito'y naging isang hindi sinasadyang ugnayan na pareho nilang alam ngunit walang gustong banggitin. Minsan, habang naghuhugas si Lorena ng pinggan, tinanong niya si Lito, "May girlfriend ka ba ngayon?" Ngumiti ito at sagot, "Wala po. Tsaka hindi naman ako nagmamadali. Sa itsura kong to, baka walang magseryoso sa akin." Napatawa si Lorena. Ngunit sa loob niya, may kakaibang init na dumaan. Imposibleng walang magkagusto kay Lito. Dahil kahit siya, hindi na niya maitago sa sarili na may nararamdaman na siya. Isang gabi, habang nakahiga si Lorena, iniisip niya kung bakit parang hindi na siya nasasabik kapag tumatawag si Aris. Nung una, halos manginig pa siya sa tuwa sa bawat tawag. Pero ngayon, parang wala na lang. Sa halip, mukha ni Lito ang sumasagi sa kanyang isip, ang ngiti nito, ang boses nitong mababa at kalmado. Hindi niya alam kung ito ba ay pagmamahal o gutom lang sa atensyon. Pero ang totoo, sa bawat araw na kasama niya si Lito, tila unti-unting nabubuhay muli ang bahagi ng puso niyang matagal nang natulog. Habang patuloy ang mga araw, naging rutina ang presensya ni Lito sa bahay. Pagkagising ni Lorena, alam niyang ilang minuto lang ay darating na ito. Nagbubuhat ng mga kahon, nagwawalis ng bakuran, at pagkatapos uupo sa tapat ng tindahan. Doon nagsisimula ang mga kwentuhan nilang minsan ay simpleng biro lang, ngunit ngayon ay nagiging personal. Isang hapon, habang inaayos ni Lorena ang paninda, lumapit si Lito, naka-t-shirt lang at pawis pa mula sa trabaho. Ramdam ni Lorena ang lamig ng hangin, pero mas ramdam niya ang init ng katawan nitong nakatayo sa likuran niya. "Lito, ilagay mo nga tong soft drinks dun sa istante," sabi niya. Habang inaabot niya ang bote, nagkadikit ang kanilang mga braso. Pareho silang napatigil. Hindi niya ito itinaboy. At hindi rin umurong si Lito. May ngiti sa labi nitong tila nagsasabing alam niyang may kakaiba na sa pagitan nila. "Alam niyo ate, ang tahimik niyo masyado," bulong ni Lito. Napalingon si Lorena, medyo kinakabahan pero hindi makagalaw. Kasi wala namang kausap dito sa bahay. "Sinong kakausapin ko? Baka gusto niyo ng kausap o kaya ng kayakap," sabi ni Lito, may ngiting pilyo ngunit may laman. "Lito, ano ba yung pinagsasabi mo?" sagot ni Lorena. Pilit na tinatawanan pero halatang may kaba. Mula noon,
mas naging madalas ang mga ganitong biro. Mga salitang hindi bastos ngunit alam nilang may tinatago. Isang gabi, habang inaayos ni Lorena ang tindahan at tahimik na ang paligid, lumapit si Lito matapos isara ang gate. "Ate Lorena!" tawag niya, halos bulong. "Siguro mahirap no? Yung lagi kang walang kasama. Laging wala yung asawa mo." Natigilan si Lorena. "Sanay na ako, Lito," mahina niyang sagot. "Pero minsan, kahit sanay ka na, nakikita ko, malungkot ka. Kulang sa atensyon ng isang lalaki. Para siyang tinamaan ng kidlat." Totoo ang mga salitang iyon at iyon ang pinakamasakit. "Lito, hindi mo pa alam ang buhay ng may asawa," sabi ni Lorena. "Hindi madali. Hindi ko man alam lahat, ate," sagot ng binata. "Pero marunong akong makiramdam." Lumapit siyang dahan-dahan at sa bawat hakbang niya, lumalakas ang tibok ng puso ni Lorena. "Lito, baka may makakita," bulong niya. "Wala pong makakakita, ate," sagot nito, halos pabulong. "Hindi malalaman ng asawa niyo, di ba? Pupunan ko lang yung kulang kahit sandali lang." "Lito, tama na," mahinahon niyang sabi. "Kung ayaw niyo, hindi ko naman kayo pipilitin," tugon ni Lito. "Pero kung sakali, kahit saglit lang, akong bahala sa sekreto natin." Hindi nakasagot si Lorena. Ang hangin sa tindahan ay tila tumigil at sa bawat kabog ng dibdib niya, naramdaman niyang konting pagkilos lang ay magbabago ang lahat. Ilang araw ang lumipas. Tuwing lumalapit si Lito, parang may kuryente. Tuwing nagsasalita ito, parang nagiging mabagal ang paligid. Hanggang sa dumating ang tanghaling iyon, walang bumibili, walang tao sa paligid, at silang dalawa lang ang naiwan sa loob ng tindahan. "Lito!" mahinang tawag ni Lorena. "Po?" sagot niya. "Baka nakakalimot ka? Alam mong may asawa ako." Tumango si Lito, ngunit ngumiti. "Alam ko naman, ate, pero wag niyo ring sabihing wala kayong nararamdaman. Alam kong meron." Hindi niya alam kung hihinga o tatakbo. At sa pagitan ng mga segundo, ramdam niya ang kamay ni Lito na dahan-dahang humawak sa kanya. Hindi niya tinabig, hindi rin siya umatras. Walang halikan, walang marahas na galaw, pero sapat na ang init ng kanilang mga katawan upang sabihin ang lahat. Hindi siya sigurado kung ito ay pag-ibig o gutom sa pansin. Ang alam lang niya, sa sandaling iyon, nabuhay siyang muli. Pagsikat ng araw, tila bumalik sa normal ang lahat. Ngunit sa loob ng tindahan, ang liwanag ng umaga ay parang masyadong maliwanag. Ang bawat sinag ng araw ay tila bumabalik sa kanya bilang paalala. Paalala ng isang gabing hindi na pwedeng maulit. Tahimik si Lorena habang inaayos ang paninda. Naroon pa rin si Lito. Tulad ng dati, ngunit hindi na pareho ang lahat. Kapag nagtatama ang kanilang mga mata, agad silang umiwas, parang may bigat na hindi nila kayang bitawan. "Lito, tulungan mo nga ako rito," sabi niya minsan, pilit na pinapakalma ang sarili. "Opo, ate," sagot ni Lito. Maikli lang, walang ngiti. Ang bawat galaw nila ay may distansyang pilit nilang pinapanatili, ngunit sa bawat paglapit, naroon pa rin ang init ng alaala ng gabing iyon. Pag-uwi ni Aris, dapat sana ay saya ang dala, ngunit kabaligtaran ang naramdaman ni Lorena. Tila may mabigat na nakapatong sa dibdib niya. Habang nagkukwento si Aris ng buhay sa barko, ngunit sa tuwing tatawa ito, may parte ng isip ni Lorena na hindi na kayang sumabay. Ang gabing iyon ang nagbago ng lahat, at sa bawat tawag ni Aris, sa bawat halik na pilit niyang tinatanggap, alam niyang may bahagi sa kanya na hindi na kayang bumalik sa dati. Makalipas ang ilang araw, dumating ang balita. Uuwi na raw si Aris sa wakas. Dapat ay tuwa ang kanyang maramdaman, ngunit sa halip, kaba. Hindi dahil natatakot siyang mahuli,
kundi dahil natatakot siyang hindi na siya maramdaman ng asawa tulad ng dati. Nang dumating si Aris, masigla ang paligid. May tawanan, may halakakan, may yakapan. Ang anak nila, umuwi pa galing Maynila. Ngunit sa bawat halakhak, pilit na sumasabay si Lorena kahit sa loob niya may tinig na bumubulong. Hindi na ako ang parehong Lorena na iniwan niya. Lumipas ang mga araw, bumalik sa dati ang takbo ng pamilya. Ngunit bawat umaga, habang inaabot niya ang tasa ng kape sa asawa, nararamdaman niya ang lamig ng tasa. Kahit mainit ang laman, parang gano'n na rin sila magkasama. Ngunit may lamig na hindi na maibabalik. Habang nag-aayos si Lito sa labas ng tindahan, pinanood ni Lorena mula sa loob. Tahimik lang to, naglilinis, pero sa bawat pagtingin, ramdam niya ang pait ng nalalapit na pagtatapos. Lito! Mahinang tawag niya. Baka dapat, huwag ka munang pumunta rito madalas. Alam ko ho, ate, sagot ni Lito, alos pabulong. May, hanggang na naman lahat, lumipas pa ang mga araw. Tuwing dumarating si Lito, iniiwasan na siya ni Lorena. Kapag naroon ito, abala siya sa kusina at kapag lumalapit, lumalayo siya. Ngunit kahit ganoon, hindi rin siya lubos na mapakali. Sa tuwing umaalis si Lito, may kirot na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi bago dumating si Aris, naabutan niya si Lito sa tindahan. Tahimik ito, nag-aayos ng mga kahon, kahit tapos na ang oras ng trabaho. Lito, uwian na, late na, sabi ni Lorena. Baka bukas. Hindi na ganito, sagot nito. Halos hindi marinig. Napatigil si Lorena. Alam niya kung ano ang ibig sabihin. Bukas, wala na ang mga sandaling ito. Wala na ang mga tingin ng puno ng sikreto. Dahan-dahan lumapit si Lito sa counter. Lito, bulong ni Lorena. Ate, tugon ng binata. Kung ito na yung huling gabi, ayoko itong matapos na parang wala lang nangyari. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Sa bawat paglapit ni Lito, mas lumalakas ang tibok ng puso niya. Hanggang sa tuluyan itong tumapat sa kanya. Tahimik, walang salita, ngunit pareho nilang alam iyon na ang huling gabi. Walang halik, walang iyakan, tanging katahimikan lang ng dalawang pusong parehong pagod na lumaban sa sarili. At nang maghiwalay sila ng tingin, alam nilang iyon na rin ang simula ng pagtatapos. Kinabukasan, nagising si Lorena ng mas maaga. Wala na si Lito. Ang upuang laging inuupuan nito ay bakante at ang paligid ay tila mas tahimik kaysa dati. May nagsabi na pumunta raw ito sa Maynila, naghahanap ng bagong trabaho. Walang paalam, walang mensahe. Habang nagwawalis siya sa tindahan, napansin niya ang takip ng soft drinks na nilalaro ni Lito dati. Pinulot niya ito, marahang pinunasan at inilagay sa ilalim ng counter hindi para itago, kundi para alalahanin. Lumipas ang mga araw. Si Aris ay abala, ang anak ay bumalik sa Maynila at si Lorena ay muling nagbukas ng tindahan. Ngunit tuwing bumubuhos ang ulan, ang bawat patak ay parang boses na bumabalik mula sa nakaraan. Hindi niya alam kung pag-ibig ba iyon o pagkakamali lang, pero alam niyang may naiwan sa kanya. Sa mga gabing tahimik, madalas siyang nakaupo sa likod ng counter, nakatingin sa labas habang pinagmamasdan ng ulan. At sa bawat patak, naririnig niya muli ang mga salita ni Lito. Hindi bilang tukso, kundi bilang alaala ng isang bahagi ng buhay na hindi niya malilimutan. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti, bumalik sa dati ang takbo ng araw ni Lorena. Gumigising ng maaga, nagluluto, nagbubukas ng tindahan, at nakikipagkwentuhan sa mga suki na parang walang nangyari. Ang lahat ay bumalik sa normal,
Ngunit sa loob ng puso niya, may katahimikang hindi na muling naging payapa. Si Aris ay muling naging abala sa pamilya. Madalas niyang hatiran si Lorena ng mga pasalubong at sa bawat yakap nito, pilit niyang sinasabi sa sarili, "Ito ang buhay na pinili ko." Ngunit sa gabi, habang nakahiga sa tabi ng asawang matagal niyang hinintay, may mga sandaling hindi siya makatulog. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa mga alaala. Kapag umuulan, hindi niya maiwasang maalala si Lito. Kapag may bumibili ng soft drinks, parang naririnig niya ulit ang boses nito. At kahit alam niyang mali, hindi niya rin maitatanggi na may bahaging nananatiling buhay ang binatang iyon sa kanyang alaala. Isang gabi, tinanong siya ni Aris, "Masaya ka ba, Len?" Napatingin siya sa asawa. Sa mga matang dati puno ng pag-ibig, ngumiti siya, mahina, at sinagot, "Oo naman, masaya ko." Ngunit sa loob niya, alam niyang ang salitang iyon ay kalahati lang ng totoo. Kasi minsan, hindi naman kailangan niyang ingay para malaman mong may kulang. Minsan, sapat na ang katahimikan para ipaalala na hindi na pareho ang lahat. At sa pagitan ng mga ngiti, nandoon ang isang katotohanang tinatanggap niya araw-araw. Na may mga bagay talagang nangyari para itama ang mali at may mga pagkakamali rin na nangyari para matutunan ng tama. Muling bumuhos ang ulan. Hindi na tulad ng dati. Ngunit may dalang parehong lamig na bumabalik sa bawat sulok ng tindahan. Habang nakaupo si Lorena sa tabi ng counter, pinagmamasdan niya ang pagpatak ng ulan sa bubong at sa bawat tunog nito, may kasabay na tibok ng alaala. Ang bawat patak, parang tinig ng mga sandaling pilit niyang nilimot. "Ang unang salamat po, Ate Lorena." Ang tuwalya sa ilalim ng ulan. Ang ngiti ni Lito sa gitna ng katahimikan. Lahat iyon, bumabalik hindi para saktan siya, kundi para ipaalala na minsan, siya ay naging totoo kahit sa maling paraan. Minsan, napapahawak siya sa dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi sa bigat ng mga alaalang hindi niya masabi kahit kanino. At sa bawat gabi ng tag-ulan, habang tinatabig niya ang tubig na pumapasok sa pinto ng tindahan, naiisip niya kung saan nakaya si Lito, kung natuto rin ba itong kalimutan, o kung minsan, naririnig din ito ang parehong tunog ng ulan. Siguro ganito talaga ang mga lihim. Bulong niya sa sarili. Hindi kailangan ng larawan para maalala sapat na ang tunog ng ulan. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Lorena na hindi lahat ng pagkakamali ay kailangang ikahiya. May mga kasalanang hindi mo sinadya, pero dumating upang turuan ka. At sa bawat alaala ni Lito, sa bawat patak ng ulan na bumabalik sa gabi, doon niya unti-unting natutunan ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay, ang pagpapatawad. Pinatawad niya ang sarili, hindi dahil tama ang kanyang ginawa, kundi dahil ayaw na niyang mabuhay sa loob ng pagkakasala. Naunawaan niya na minsan, ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang paghuhusga ng iba, kundi ang katahimikan ng konsensya mo tuwing gabi. Madalas, tinatanong niya sa sarili, bakit kailangang maranasan ang mali bago mo matutunan ang tama? Ngunit habang tumatagal, na-realize niya, marahil dahil ang mga aral na mula sa sakit ay siyang pinakatumatak sa puso. Kaya ngayon, kapag may mga babaeng bumibili sa kanyang tindahan at nagkukwento ng sariling problema, hindi na siya basta nakikinig lang, ngumiti siya. At minsan ay marahang nagsasabi, ang puso kahit magkamali, marunong pa ring bumawi. Kung may isang bagay na gustong iparating ni Lorena sa bawat babaeng tulad niya, iyon ay ito. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat mahalin. Kung napagod ka, hindi mo kailangang hanapin ang pahinga sa ibang tao. Minsan, kailangan mo lang yakapin ang sarili mo at sabihing, tama na,
Kaya ko pa, marami sa atin, mga misis, mga ina, mga babae, ang sanay makpigay, sanay umintindi, sanay maghintay, ngunit sa sobrang sanay, nakalimutan na rin natin kung paano alagaan ang sarili. At kapag may dumating na taong nagpaalala kung paano muling mapansin, akala natin iyon ang sagot sa pagkukulang na matagal na nating tinitiis. Ngunit hindi lahat ng nagpapasaya ay dapat panghawakan. At hindi lahat ng nagparamdam ng halaga ay dapat manatili. Dahil may mga tao talagang dumarating lang para ipaalala kung ano ang kulang sa atin, hindi para sila ang magpuno nito, kundi para tayo mismo ang matutong bumalik sa sarili nating lakas. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, nakaupo si Lorena sa likod ng tindahan, hawak-hawak ang lumang takip ng soft drinks. Tahimik siya, nakatingin sa labas, habang pinakikinggan ang tunog ng ulan. Ngayon, wala nang sakit, tanging kapayapaan na lang. Hindi na siya nagtatanong kung bakit nangyari ang lahat. Naintindihan na ni ngayon, ang buhay ay hindi laging puti o itim. Minsan, kailangan mong maligaw para mahanap mo ulit ang sarili mo. Ngayon, bulong niya sa sarili. Sa tuwing umuulan, hindi ko na siya hinahanap. Pero sa bawat patak ng ulan, naaalala ko pa rin ang babae kong minsang naging totoo kahit sa maling paraan. At doon, sa ilalim ng lamig ng gabi, maririnig mo ang huling buntong hininga ng isang pusong minsang nagkamali, ngunit natutong magpatawad, magmahal, at muling manahimik. Maraming salamat sa pakikinig sa Marian Sweet Story. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, ito ang Marian Sweet Story, Your Heart, Your Story.